Muli po, para po sa pag-aaral ng Book of Exodus sa ating Old Testament Introduction and Survey. Pag-aaralan po natin muli yung pong pangalan po ng Exodus. Yung ano niya, yung um, prefix niya na EX, no? Ay exo, yan po ay out of, ganon. Kung sa Greek. At yung salita nating English na exit, di ba? Kaya merong exit, labasan. Doon po yan connected itong salita na Exodus. Yan. Ayon kanila Bill Arnold at saka Brian Bayer, the book of Exodus is about a daring escape. Even the meaning of the word Exodus implies a quick exit. By God's grace and mercy, He rescued Israel. Pwede ko naman Tagalogin, no? Iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa buhay ng pagdurusa, pagkaalipin. But the book is also about Israel's relationship with God after the nation's departure. Hindi po ito tungkol lang sa pagpapalaya, kung hindi tungkol po sa ugnayan ng dakilang Diyos sa kanyang bayan, no? Bayan na nagmula po kay Abraham na pag-aralan po natin last meeting. Abraham, Isaac, Jacob. At si Jacob po ay nagkaroon lang 12 anak na lalaki at isang anak na babae. At dahil po nagkaroon ng tagutom sa case po na pinagpala po ng Diyos si Joseph nung siya po ay napunta ng Egypt, naging daan po ang kanyang sabihin natin, pangunguna para po maligtas mula po sa tagutom, sa pagkagutom ang pamilya po ni Jacob. At sila nga po ay dumami sa Egypt at naging yung pagdami nila ay nangamba yung Pharaon ng Egypt. Kaya po sila iinalipin para masiguro na hindi po sila magkaroon ng kakayanan na magrebelyon, di ba? Kasi wala silang training, wala silang sabihin natin general na merong alam sa taktika, di ba? So, ganun po yung mga mangyayari. At si Moses, the birth of Moses is God's answer to this terrible predicament. Naalala natin, doon sa Genesis 3, isa sa naging question yung tungkol po sa proto-evangelion. Yung tungkol nga po sa plano ng Diyos ng pagliligtas. At ang unang naging katugunan ng Diyos sa paraan ng pagliligtas nito ay si si Noah, no? Na hindi po natapos doon, nagpatuloy po ito kay Abraham. Ayusin ko lang tong aking slide dito. Egyptian court at saka education possible. Yan. So, yung pagliligtas kay Moses ay nagkaroon nga po ng utos, di ba po, na si Pharaoh para ipapatay yung mga batang lalaki na mga Hebreo. At ang dahilan nito, ganun pa rin po ay paraan para humina ang kakayanan ng mga Hebreo na labanan sila. At imagine na natin dito na yung pagliligtas ng Diyos, pwede natin tawagin na pagliligtas, yung pag-iingat ng Diyos kay Moses sa pamamagitan dun sa yung basket na inilagay siya doon at natagpuan siya ng prinsesa ng Egypt. Maging paraan para siya po ay maligtas. At hindi lang po yung kaligtasan kung hindi magkaroon din siya ng training. No? Training ng sabihin natin administration, which is napakahalaga para sa kanya yung paano mo pangungunahan yung ganoon karaming tao. So yung administration ay natutunan niya sa Egypt nung siya po ay
masasabi na for lack of a better term, prinsipe ng Egypt, no, itinuturing na apo ng Pharaoh, no. Karagdagan dito, dahil si Moses po ay lawgiver, no, dapat siya ay mayroong nalalaman tungkol sa kautusan. Hindi lang sa kautusan, syempre kailangan niyang matutong bumasa at saka sumulat. So, makita natin kahit yung pagtatalaga ng Diyos kay Moses sa palasyo ng Egypt ay mayroong dahilan, no? Mayroong layunin, at ang layunin to ay ihanda siya sa magiging malaking tungkulin niya na may kinalaman po sa pagliligtas ng maraming tao. So Moses found his way to Midian, di ba? Where he started. So tumakas siya sa Egypt dahil nakapatay siya ng Egyptian. At nagtungo siya sa Midian, doon nagsimula siya ng panibagong buhay bilang isang pastol ng tupa, di ba? Practically iniwan niya na yung iniwan niya na yung political life, nanatili siya sa kanyang civilian life, no? Ano yun? But God did not forget or forsake His people. Hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang bayan, hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. In an important paragraph, at the conclusion of chapter 2, we are told that God knew their plight. Nakita ng Diyos, naramdaman ng Diyos ang pagdurusa ng mga Israelita nang sila ay nasa Egypt, no? At dito nga doon sa tinatawag na burning bush, yung yung mababang punong kahoy, ganun yung translation ng Mabuting Balita Biblia. Mababang punong kahoy na lumalagablab, no? At dito ipinahayag ng Diyos yung tinatawag na the revelation of God's name. Sinabi ni Moses sa Diyos, sakali na pumunta ako sa mga Israelita at sabihin sa kanila, the God of your fathers has sent me to you. And they asked me, tinatanungin nila ako, ano ang sasabihin ko na pangalan mo? No? Pangalan mo. At ang tugon ng Diyos, God said, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Magamit tayo ay Old Testament survey, Old Testament introduction and survey. Forward-looking po, kung babasahin po natin yung aklat ni Juan, Gospel of John, nakalagay po doon yung I am, yung 7 I ams, no? 7 I ams. At yung nakikita niyo po na nakalagay in capital letters, I am who I am. Yung Greek po nito ay ego eimi, na paulit-ulit na sinasabi ni Jesus sa Gospel of John doon sa tinataguriang 7 I am. So, assignment nyo na lang po yon to explore yung I am who I am, which is another way of saying na si Jesus, pag sinasabi niyang yung Greek na ego eimi, inuulit niya yung sinasabi ng divine name ng I am who I am na mababasa po sa Exodus 3 verse 14. Ano bang masasabi tungkol sa divine name? God's response, usually translated I am who I am, sounds like an evasive circular definition, and hence a refusal of an answer. Pero hindi po yun refusal. In 3:15, God does reveal His name, Yahweh, which verse 14 explains the whole context. So, kung babasahin po natin yung sa mga marunong po magbasa ng Hebreo, no, kasama diyan ang Kuya Tony. Yung pangalan po ng I am who I am ay kaugnay po doon sa sinasabing yung haya, which is may kinalaman po sa creation, no? Let there be, yung let there be. At yung pangalan nga po ni Yahweh ay kaugnay rin po doon sa sinasabing I am who I am, no? So mahabang usapan po 'yon, pero pinahapyaw ko lang po 'yon. Again, bahala na po kayo sa pag-research nga po kung paano magkakaugnay ang sinabi, yung pagpapakilala ng Diyos na I am who I am. Yung Tagalog nito, yung ako ay si ako nga. Yung pangalan na Yahweh at yung pagdedeklara na let there be doon sa Genesis 1. Karagdagan nito,
The Hebrew phrase IMYM reflects an idiom in which something is defined in terms of itself, used when the speaker either does not desire or does not have the means to be more explicit. No? Thus, I will be gracious to whom I will be gracious. So, sa 33 verse 19 ng Exodus, nilagyan niya ng, di ba, parang IMYM, parang blanco, no? Ano kayang ibig sabihin niya? IMYM, ba't hindi niya ipinaliwanag kung sino siya? Sa chapter 33 verse 19, ang ganda ng pagkasabi po ng Panginoon, ni Yahweh. I will be gracious to whom I will be gracious and will show mercy on whom I will show mercy. Means, kung idudugtong po natin, gagamitin po natin yung Genesis 3, Exodus 3, 14 to 15, I am indeed he who is gracious and shows mercy. At tingnan natin, ito po ay mga painting sa Egypt, no? Kagaya nito, York Project, the painting from the Egyptian tomb ni Reckmeyer, hindi natin siya kilala kung sino siya, 15th century BC. At pinapakita po dito yung proseso ng paggawa po ng mud bricks, no? Mud bricks. Kasi sa atin ang meron tayo ay hollow block. May halong simento, may halong tapos mga pinong buhangin, no? Ang sa kanila po ay mud bricks. No po, yung kanila pong Teka lang po. Right now po ay meron po tayong 6 na estudyante. At ang kasunod dito ay isa pang Egyptian painting mula po sa tomb ni Mena. Ito rin po, 1400 to 1390 BC. Kumakatawan pa rin po ito sa enslavement. No, pinapakita dito yung hirap na dinaranas ng mga alipin. Di ba po, mga alipin. At so nagkakaroon tayo ng picture kung saan ay pinahihirapan ang mga Hebreo. Example po dito. Tingnan po natin. Yan ang naririnig yung audio. Okay. Yan. Ayun po, ganun pa rin tayo karami, no? So, kailan ba nangyari yung Exodus, no? Two references in the Bible give clues as to when the Exodus from Egypt took place. Yung una po ay sa 1 Kings 6:1. Sabi po doon, in the 80th year, after the Israelites had come out of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Zib, the second month, he began to build the temple of the Lord. So,
ano nila no, about 480 years, no? It's about almost 500, no? 5 centuries ay doon sa pagitan doon sa pagtatayo ng nung sinimulan na itayo yung templo ni Solomon. Tapos, since Solomon began to rule in 970 BC, the fourth year of his reign should be 966. The text says that the Exodus from Egypt took place 480 years before this. That gives 1446 BC as the approximate date of the Exodus. In this view, Moses would have grown up and lived for 40 years at the court of three very powerful kings of the 18th dynasty. Sino-sino sila? Si Thutmose first, Thutmose second, at saka si Thutmose the third. No? Kaya po, merong sa case po ng edad ni Moses, it was traditionally accepted yung 40-40-40. No? 40 years nung si Moses ay prinsipe ng Egypt, tapos tumakas siya tumakas o lumayas or pinaalis. Tapos another 40 years po siya in the wilderness. 40 years sa Midian. No? Kung saan namuhay si Moses sa kanyang civilian life, no? Sa pag-aalaga ng mga tupa. At ang kasunod nun ay another 40 years naman from the Exodus until sa makarating sila sa Jordan River, or sabihin natin yung yung natatanaw na yung promised land. No? So traditionally may 40-40-40. No? 40 years as Prince of Egypt, 40 years in Midian. Kaya po, imagine nyo mga kamanggagawa, si Moses po ay 80 years na. 80 years old nung siya po ay tinawag para iligtas ang bayan ng Israel, no. So kung ayun. Talagang masasabi natin sa biyaya ng Diyos, no. Nangyari na ang isang 80 years old na mama ay gagamitin ng Diyos para iligtas ang napakalaking bayan, kagaya ng Israel. So is it then possible, though not at all certain, that Hatshepsut was the Egyptian princess? So yun yung yun yung pinakamalapit na claims, no? Na marahil si Hatshepsut yung prinsesa na pinapaniwalaan siya yung nag-alaga kay Moses, no? The other clue can be found in Exodus 1:11. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramses as store cities for Pharaoh. Yan. Pag-aralan din natin yung yung 10 salot, no? 10 salot. Ayon kay Henry Halley, the 10 plagues were aimed at the gods of Egypt and were designed to give proofs of the power of God. Ang tawag natin dito yung War of the Gods, no? Pinapakilala ni Moses si Yahweh, ang Panginoong Yahweh sa mga Israelita bilang tunay at nag-iisang Diyos. At ang mga Egyptians, meron silang maraming Diyos, no? Marami silang Diyos-Diyosan. Kaya ang mga tanda, mga himala, mga milagro ay kritisismo, no? Kritisismo sa tinatawag na maling pagsamba na ginagawa ng mga Ehipsyo, di ba? Yung ginagawa ng mga Egyptians, yung maling pagsamba nila. They were designed to give proof of the power of God of Israel over the gods of Egypt. Over and over, it is repeated that by these miracles, both Israel and Egyptians would come to know that the Lord is God. Mga halimbawa po, sa 10 plagues of Egypt, ang unang salot, yung ginawa sa pamamagitan ng tungkod ni Moses,
no, ay naging dugo ang ilog Nilo, yung Nile River. Yung Nile River po ay napakalaking ilog nito at masasabi na ito yung pinagmumulan ng buhay ng buong Egypt, na yung tubig galing sa dagat Mediterranean. At bakit mo napakalaga? Kasi po malaking bahagi ng Egypt ay disyerto. Malaking bahagi ng Egypt ay disyerto. Napakalaga po ng Nile River or Ilog Nilo sa pamumuhay ng mga Egyptians. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, 'di ba? Ay naging dugo ito. So ang kritisismo dito laban kay Kinum, the guardian of the Nile. So merong nagbabantay, merong Diyosan, at maging si Hopi na espiritu ng Nilo, at si Osiris, mamaya rin si Osiris, the giver of life. Kasi si Osiris babanggitin din siya doon sa ikasampung salot, eh. Ang pangalawa, yung salot ng mga palaka, no? Kami po dito sa loob ng bahay, may mga palaka kami. May mga nakakalusot na palaka, no? Pero hinahayaan lang namin kasi mababait naman sila. Pero ito, si Hek, the god of resurrection who also assisted women in childbirth, was in the form of a frog, no? Gaya ng hugis o itsura ng palaka. Itong si Hek, no? At meron din yung mga gnats, no? O mga lamok sa 8:16. Ang salot na ito ay interpreted as isang kritisismo kay Geb. Si Geb po ay pinapaniwala ang Diyos-Diyosan ng lupa, no? Ng lupa. Kaya po ang sabi doon sa Exodus 8, yung lupa o yung mga buhangin, tandaan natin, sabi ko sa inyo, malaking bahagi ng Egypt ay disyerto. Kaya yung buhangin na ito ay naging no? Ay hindi naman lahat, no? Ay nagkaroon ng no, yung imagine mo yung hinangin yung no, yung malaking alikabok, tapos biglang nagkaroon ng buhay, naging insekto, di ba? Siyempre nakakatakot 'yon, ano? Yun lang yung imahinasyon na napakaraming lamok, di ba? Na malaking salot 'yon, tapos yung pinapasok yung lahat ng sulok ng bahay mo, di ba? May lamok, di ba? Napakahirap nito, no, nitong salot na ito. And then yung pang-apat, kung meron pang may lamok, meron namang langaw, no? At it could be an attack against Kepri, isa rin sa pangalan ng ng Diyos-Diyosan nila. Ang itsura nito ay scarab-headed god of creation and rebirth. So, siya ay in insect form, so kritisismo ng mga Diyos-Diyosan ng insekto. Yun. At yung panlima ay salot salot sa mga kabakahan, no? Si Hathor, the mother goddess. At meron pa yung mas kilala si Apis. Apis, the bull god who was the living personification of Ptah, no? Hindi po tayo nagmumura, no? Yun lang po, nagbabasa lang po tayo ng pangalan, the creator god and the symbol of fertility, no? Nakakalungkot lamang kasi nakakalungkot lamang kasi pagbabasahin natin sa later part ng Exodus, nung si Moses ay nanatili doon sa bundok ng Sinai na hindi pa siya nakakabalik, inudyok ng mga taong bayan si Aaron na gumawa ng Diyos-Diyosan ng yung golden calf, no? So marahil ang tinutukoy na golden calf na ginawa sa time ni Aaron ay si Pita, si Apis pala, si Apis. Si Apis, no? At mga ilan pang mga salot, kagaya nito yung salot ng ng pigsa, no? Napakahirap nito, no? Salot ng pigsa. At dito naman ay kritisismo laban kay Imhotep, no, the god of medicine, ng Diyos-Diyosan ng pagpapagaling at ng medisina, no? At sa ikapito yung hail, no?
isang kritisismo labang kay Nut, the sky goddess, at maging si Isis na the goddess of life ay mula po sa langit, 'di ba? Yung umuulan ng ng yelong bato. Imagine niyo, o baka baliktad, bato batong yelo. Hindi. Yelong bato na lang, no? At imagine nyo na yun ay disyerto at napakainit na lugar pero nagpaulan ng yelo no? Yelong bato ang Diyos no sa pamamagitan ng salot. Pangwalo yung naman yung balang, locusts. No, Set, the protector of crops. Sa Pilipinas, meron din tayong mga balang, no? Hindi pa nakakita ako ng minsan lang merong naligaw, no? Merong naligaw na napakalaking tipaklong, no? At ang laki niya. So imagine nyo yung libo-libo na ganong tipaklong, no? Ganon kalaki na tipaklong na inaatake yung yung taniman, di ba? No? So si Set daw ay isang Diyos-Diyosan na tagapagbantay ng mga ng mga bukirin, no? At ganoon din sa ikasyam na salot, yung salot ng kadiliman, no? Hindi lang po ito isang eclipse, no? Kasi yung eclipse, no, pagkadaan na mga ilang oras nakaka-recover na yung sunlight eh. Dito po ay kadiliman talaga, no? At ilan sa mga Diyos-Diyosan na tinutukoy dito si Re siguro, si Ra. Alam ko si Ra ito eh. Yung Diyos-Diyosan ng araw, no? Si Aten, si Atum, si Horus, no? Mga Diyos-Diyosan ng araw. At excuse me lang po. At ang ikasampung salot po ay ang salot ng kamatayan, no? Death of the firstborn. Kamatayan ng mga panganay sa Egypt. At ang tinutukoy dito yung mga panganay ng tao at ng hayop, no? Pati yung mga baka, yung mga panganay na anak ng baka, panganay na anak ng kambing, no? Ay nangamatay din. At dito naman pinapaniwalaan ni si Pharaoh ay isang Diyos. Pero isa siyang criticism laban sa kanya kasi yung kanyang sariling anak ay namatay, no? Kung ikaw ay Diyos-Diyosan din, bakit wala kang kontrol, di ba? Wala kang kontrol sa kapakanan ng iyong anak. Yeah? Dito, ito isa na pinakamamahal nating palabas, no? Panoorin natin. Ilalaksan ko yung volume. Hmm. Sorry.
Okay. Okay. So, yung tungkol po sa Passover, na mahalaga yun sa Passover, on the night of the release of the Israelites, God established a permanent memorial to commemorate the event. The Passover, nangyari po yung Passover bago yung bago yung parang at the same time na nagkaroon ng ika-10 salot, yung plague of the firstborn, no? Future generations must never forget God's great and mighty acts of salvation. Exodus 14:30 serves to 31 serves as a theological summary of the entire Exodus event that became so central in future Israelite thought. The Lord saved the Israelites in that day, and they saw the Egyptians dead on the seashore. At tungkol naman sa mga paghandog, marami tayong makikita mga paghandog, no? At sacrifices po sa Book of Exodus. No? The offerer was to present his offerings personally at the altar or the door of meeting that he might be accepted before the Lord. So, ang purpose po, again, ang layunin para maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos yung nagaandog. Okay? So, the offering was to represent the offerer's own life. Yung buhay nung tao yung nagahandog ay inilalarawan nung kanyang handog. Okay? He had raised an animal he had raised or grain he had produced. Reference to blood means the death of the victim. Kinakatay po yung hayop na inahandog. The symbolic meaning lies in identifying the one making the sacrifice with the victim, for it symbolizes the death of the sinner. The penalty for sin is death, but the animal dies in place of the sinner. So, ano yun yung ang tawag mo dito? Substitutionary. Imbis na we go back, syempre magkakaroon kayo ng tanong, bakit kailangan mamatay ng hayop? No? Sa Genesis chapter 2 and 3, yung tungkol po doon sa bunga ng yung bunga ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, no? Tree of the knowledge of good and evil. Sabi doon, yung pagsuway dito ay magdudulot ng kamatayan. Okay? Yung anong ginawa ni Adan at saka ni Eva? Sinuway nila ang Diyos. Ang tawag po dito ay paglabag, no? Paglabag. At dahil sa paglabag na ito, ang kabayaran ng kamatayan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, which is cited ni Apostle Paul sa Romans 3. Sa case na ito, para po hindi po or sabihin natin ang ano bang resulta? Anong resulta ng pagkakasala ng tao? Nasira yung magandang ugnayan ng tao sa Diyos. Di ba po? Nasira ang magandang ugnayan ng tao sa Diyos. At kaya naman, anong dapat gawin? Dapat ba patayin yung tao? Patayin ba yung tao dahil sa kanyang paglabag sa Diyos? So, ang naging alternatibo, ayon sa kautusan, ay mag-aandog ng buhay na handog, kagaya nga po ng tupa, o kaya kambing, o kaya baka. Para po yung pong, at kailangan malinis ito, walang kapintasan. Ang dapat parusahan ng Diyos yung tao. Pero bilang paghingi ng, sabihin natin, kaya nga parang kapatawaran paghingi ng tawad, yung kanyang inihandog na hayop, yun po ang papatayin, no? Kakatayin sa for the sake of the sinner, no? At makikita natin dito yung kahalagaan ng dugo, no? Yung dugo, ayon sa Levitico naman, ang buhay ay dumadaloy sa dugo. So ganung understanding. Meron ba kayong mga tanong tungkol sa Exodus bago tayo pumunta dito sa
Sa isa pang importanteng section, significance of Exodus to the New Testament. Meron kayong mga tanong? Well, anyway, siguro dito yung sa Book of Exodus, wag din natin kakalimutan yung 10 utos. No? Yung 10 utos ni Yahweh ay matatagpuan sa tawag mo dito, sa aklat sa Exodus 20. Kung ang Exodus ay made up of 40 chapters, no? Ang nasa gitna po ng Book of Exodus ay ang 10 utos, no? Yun yung nasa gitna, yung 10 utos. At contrary po dun sa understanding, 'di ba meron dalawang tablets of stone? Hindi po ito page 1, page 2, no? Anong ibig sabihin ng page 1? Yung isang tablet, commandments 1 to 4. Yung isa naman commandments 5 hanggang 10. Hindi po ganon. Ang totoo po nito ay para po siyang resibo. Isang kopya sa Diyos at isang kopya kay Moses. Bakit ko sinabing resibo? Sa isang kopya, nandoon yung 10 utos. Sa isang kopya naman, which is yung kopya ni Moses, nandoon din yung 10 utos naman. No? So ibig sabihin sa kanilang tipanan, sa kanilang agreement, ang agreement nila, wala naman akong sinushow eh. Ang agreement nila na para sa side ni Yahweh, no? Ito ang aking kasunduan para sa tao. Sa kabilang banda naman, ito ang kasunduan ng tao sa Diyos na dapat niyang tuparin. So ang role ni Moses dito, ang nagiging tungkulin dito ni Moses ay propeta or tagapamagitan, no? Siya yung namamagitan sa Diyos at sa tao. At ano pa ba? Kaya yung si Ate may tatanong po ba kayo? At saka po pakipalit po ng pangalan para po hindi lang letter A. Ayan. Oh. So, kaya po, di ba po, nung pagbaba ni Moses, galing sa bundok ng Sinai, dala-dala niya yung dalawang kopya ng 10 utos, no? At nakita niya na ang bayan ng Israel ay tag mo dito. Bayan ng Israel ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? Ano 'yon, binasag ni Moses yung dalawang tipak ng bato. Na ang ibig sabihin po nito ay pinapakita dito yung galit ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na itong bayan na ito na kanyang iniligtas ay ano pa rin, ay nagpapakita pa rin ng aspects of rebellion, di ba po? No? At yun ay isang malaking mensahe para sa kanila, para sa bayan ng Israel, no? Particular, okay. Huwag nating lalahatin. Particular doon sa mga pinili nila na manumbalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipinapakita dito ng mensahe ng Diyos sa pamagitan ni Moses, yung galit niya. Galit niya na ang tao na sumusuway sa Diyos ay pinapakita dito na ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay ang hindi niya pakikipagkasundo. Okay? Ang hindi niya pakikipagkasundo sa ganitong uri ng mga tao na suwail at malayo sa pagsunod. So meron ba kayong mga tanong? O kaya mga gustong paglilinaw dito po sa unang bahagi ng ating pag-aaral tungkol po sa Book of Exodus? O kaya naman meron kayong gusto pang i-share para po sa kapakanan ng lahat?
Almost. Dumako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral sa aklat po ng Exodus, yung tinatawag na kahalagahan, kaugnayan ng pag-aaral ng Book of Exodus sa mabuting balita. So, ang una, kasama na rin po doon sa video clip na nakita natin kanina about the deliverance of Israel, no? One of the most important contributions of Exodus to the New Testament is its presentation of redemption. Ano po ba muna ang redemption? Ang redemption po ay pagtubos. Ibig sabihin, mas maintindihan natin yung pagtubos dun sa pagkakautang. No? Meron kang utang at para dahil wala kang pambayad, meron kang ginagawang hakbang para mabayaran yon or para matumbasan yung halaga ng gastusin para maibayad po doon, no? So ang redemption, si Jesus po ang tumubos sa ating mga kasalanan. In Exodus, God delivers Israel from slavery in Egypt through His mighty power demonstrating His role as Savior. So, si Yahweh ay tagapagligtas. Naalala niyo yung kanina na IMYM. Pwede nating idugtong to doon sa ginawa ni Yahweh. Ako ang Diyos na nagliligtas. Yan. Ako ang Diyos na nagliligtas. This deliverance becomes the central model for understanding salvation in the New Testament. At hindi lang sa Gospels, no? Malaking portions ng New Testament, letters ni Paul, general letters, even sa Book of Revelation. Makikita natin yung pangungusap ng Diyos na kailangan ng tao ng kaligtasan. Kailangan ng tao ay maligtas. Or, for a better term, magkaroon ng tamang ugnayan sa Diyos. Magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Diyos. So, ang Israel's bondage in Egypt symbolizes humanity's bondage to sin. Sa paglalarawan na mayroong pagkaalipin. Sa panahon natin ngayon, wala nang pagkaalipin. No? Pero noon, bondage in Egypt symbolizes humanity's bondage to sin. Ang comparison nito, yung Israel cannot free itself, humanity cannot save itself from sin. Bakit na naman hindi kayang iligtas ng Israel, ng bansang Israel ang kanyang sarili? Makita nga natin, di ba, pinapatay yung mga lalaki, yung mga batang mga sanggol, mga batang lalaki para hindi sila maging malakas na bansa, di ba? And then God intervenes through Moses, a mediator, to bring deliverance. Makikita rin natin sa mabuting balita, sa persona ni Jesus, ng ating Panginoong Hesus, yung pangangailangan na tao ng merong namamagitan. Okay? Sa case na to, si Moses yung mediator, yung tagapamagitan, no? To bring deliverance, at hindi lang para ipahayag yung kalooban ng Diyos, kung hindi siya yung maging kaparaanan sa pagliligtas ng bansang ito, no? In the New Testament, this pattern is fulfilled in Jesus Christ, who delivers people from sin and death, no? Yung problem na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. The language of redemption used in Exodus is echoed in the New Testament, where believers are described as being redeemed. Yung sinabi ko kanina, bought with a price. Saan bang particular yun? Sinabi ni Apostol Pablo na pahalagahan daw natin ang ating buhay kasi binili daw tayo sa malaking halaga. At ang halagang ito ay ang buhay mismo ng ating Panginoong Hesus. Sa karagdagan pa nito, merong pong kinalaman sa kaligtasan, okay? The issue of redemption. The crossing of the Red Sea is often understood as a type of salvation, symbolizing a transition from death to life. Kaligtasan daw ang pinapakita
o yung sabihin nating pagtatawid, no? Yung pagtatawid mula doon sa isang bahagi ng Egypt hanggang sa makarating doon sa yung patutunguhan nila doon sa disyerto, no? Sa yung pagitan nila doon yung Red Sea, yung dagat na pula. At ginamit ni Apostol Pablo ito bilang comparison, bilang paghalin tulad. Na naalala natin dito yung ating bautismo, no? Dalawa po ang mahalagang sakramento, no? O panuntunan ng mga born again Christian. Una ang Lord's table at ang baptism. Actually, dapat nga unahin yung baptism bago yung Lord's table. So pareho siyang mayroon kaugnayan sa Book of Exodus. Tama ba, di ba? Pareho siyang yung sabihin natin yung pinag-ugatan ng baptism at ng Lord's table ay sa Book of Exodus. Particular sinabi ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10, 1-10, na tayo raw ay mananampalataya ay nakatawid mula po sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya po ang Exodus provides the framework through the New Testament to which the New Testament salvation is understood. Binibigyan tayo dito ng linaw kasi sa Genesis, ang meron tayong nakikita dito yung paglilikha ng Diyos at yung problema ng pagkakasala ng tao, di ba? Yung problema ng pagkakasala ng tao. At ang naging katugunan dito ay si Abraham. Yung pananalig ni Abraham, yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Ang ayon doon sa Genesis chapter 15, dahil sa paniniwala ni Abraham, siya ay tinuring na matuwid ng Diyos. So tayo rin, no? Itinuring tayong matuwid ng Diyos dahil sa ating pananalig. At ang pananalig nito, when ilalagay natin sa Exodus, na ang Diyos ay kaya tayong iligtas. Di ba po? Pinapangawakan natin na ang Diyos ay nagliligtas at iniligtas niya tayo. Yun nga po ang tawag natin dito, assurance of salvation. Kailangan sigurado tayo sa ating kaligtasan. Bagamat hindi naman siya talaga central doctrine, sapat na yung doktrina na ang Diyos ay nagliligtas. Ako kasi naniniwala ko ang kaligtasan ay hindi nawawala, no? Bagamat ang pinag-uusapan natin dito New Testament na, so nagiging maingat din ako na mawala sa focus natin yung ating usapan. Ano pang makikita natin? Ano pang aral yung mapapansin natin sa Book of Exodus na pwede nating iugnay sa bagong tipan? Yung pong Passover. Sinabi ko kanina, yung one of the clearest and most direct links between Exodus and the New Testament. Ayon sa Exodus 12, inuutos ng Diyos ang mga Israelita to sacrifice a lamb, apply its blood to their doorpost so that the judgment of death would pass over them. Pass over, lalagpasan. Yun po yung kahulugan ng salita na lumagpas. Imbis na siya ay tumigil at pumasok sa tahanan, no, lumagpas siya, pass over. This event becomes a defining moment in Israel's history. Ganon din sa buhay natin, yung kamatayan ay yung kasalanan ay magdudulot sa atin ng kamatayan, pero ito ay pinalagpas ng Diyos. Marahil ang physical na katawan ng tao, ito ay mamamatay. Pero ito ay bubuhayin muli ng Panginoon. Yung kaluluwa ng isang mananampalataya, no, ay pwede nating masabing nilagpasan, no. Dumanas ng Passover because of the blood of Jesus. Noon sa kanila ay dugo ng kordero, di ba? Ng batang tupa. Yun ang pinapahid dun sa dalawang hamba ng pintuan. In the New Testament, Jesus is explicitly identified as the fulfillment of the Passover lamb. Kagaya niyan si Juan Bautista sa John chapter 1 pa lamang pinakilala niya na kung sino si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus yon. Ganon ipinapakilala ni Juan na taga-bautismo si Jesus. The Apostle Paul also states that Christ, our Passover Lamb,
has been sacrificed ayon sa unang Korinto, kabanatang 5, talatang 7. At maging sa ang Passover lamb to be without blemish. Hindi ito pwedeng magkaroon ng kapintasan. Dapat ito ay walang kapintasan. Teka lang po. Dapat ito ay walang kapintasan. Dapat ito ay malinis. Hindi pwedeng magandog ng may kapintasan. The blood of the Lamb protected Israel from judgment. Just as the blood of Christ, the innocent, saves believers from sin and death. Even the timing of Jesus' crucifixion during Passover underscores this connection. So, kahit yung araw ng Pasko, excuse me, yung araw ng Pasko ay tumutugma doon sa ating sineselebrate na Good Friday. Good Friday. Nangyari yon noong April 3 sa taong ito. Sa gayon, kung pag-aaralan natin, inugnay natin ang Exodus, si Jesus, at ang naganap na Passover, nakikita natin na yung Passover ay hindi lang siya isang nangyari sa kasaysayan. Hindi lang siya historical event. Kung hindi prophetic, ipinapahayag niya na ang lahat ng mga mananampalataya ayon sa kaya nga siya pananampalataya. Merong pananampalataya ang tao kay Jesus Christ. Sa ating pagsampalataya kay Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas, yung dugo ni Kristo ang nagiging daan para tayo ay maging kabahagi ng bayan ng Diyos. Kaya sa Gospels at maging sa Book of Revelation, paulit-ulit doon ginagamit yung paglalarawan ng isang handaan, At yung handaan na yun daw ay sa langit kung saan kabilang ang mga mananampalataya na nakikisalo doon sa handaan na meron ang Panginoong Hesus. It provides the theological foundation. Inuulit ko po, Book of Exodus, si Jesus Christ at ang Passover event provides the theological foundation of understanding the meaning of Jesus' death. Idagdag na rin po natin dito yung elemento kagaya ng yung kordero. Ang sabi nga yung kordero, pag ito ay kinakatay, hindi raw binabali yung buto. Ano pong nangyari sa krus ni Jesus? Si Jesus Christ, nung nakita na siya ay patay na, tinusok siya sa tagaliran para patunay na siya ay patay na. Ang mga regular na mga ipinapako sa krus, binabasag po yung kanilang tuhod. Binabali ang buto sa tuhod, ang dahilan noon, para hindi na magkaroon ng lakas ang paa na tumayo pa at dadali ng yung dalawang kamay, yung bigat ng katawan at hindi na makahinga yung tao. So ganun kahirap ang kalagayan sa isang taong ipinapako sa krus. Pero si Jesus dahil siya ay patay na, sabi, hindi na kailangang baliin ang kanyang buto at sinabi nga doon, ito ay tinupad yung hula na hindi na mababali ang mga buto ng hindi na babaliin yung buto ng kordero na inahandog. Yung kordero na ihandog. Karagdagan nito, napakahalaga, of course, kaugnayan pa rin sa Passover, yung bagong tipan, the New Covenant. So pinapakita dito yung kaugnayan ng Diyos, yung kasunduan ng Diyos ni Yahweh sa bayan ng Israel. At dito sa New Covenant sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Another major contribution of Exodus is the establishment of the covenant at Mount Sinai. After delivering Israel, God forms a covenant relationship with them, giving the law through Moses. This covenant defines Israel as God's chosen people and establishes the terms of their relationship with Him. Yung ang Diyos na tagapagligtas at ang hiningi ng Diyos sa bayan ng Israel ay katapatan at pagsunod. Okay?
Katapatan, pagsunod. Parang sa atin din, mga mananampalataya. Katapatan at pagsunod. At nakikita ng Diyos ng kanyang mga anak na nagtatapat at sumusunod sa kanya, no? Nandun ang inilalagay ng Diyos. Ito, nililinaw ko. Ang obligasyon niya sa kanyang sarili. Okay? Hindi po tayo nag-iimbento nito. Ang Diyos ang nag-obligasyon sa sarili para pangalagaan niya ang bayan ng Israel. At sa kapakanan natin, tayo na mga mananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ay ang obligasyon ng Diyos para pangalagaan tayo, ingatan tayo at siya ang maging great provider natin. Meron ba pwede mag-amen dyan? Amen. Ayun, salamat Ate May. Ayun, dalawa, salamat. Diba? Amen po. Ayun, nakikinig po pala kayo. Yan, thank you Kuya DJ. Ayun din, meron ding, ayun, ayun. Napangiti. Amen po. Ayan. O sana hindi napilitan na. Hindi, yun. Alam ko naman na yan, yan ay malaking pagpapala. Kaya nga po, kailangan makita natin itong mga prinsipyo na to sa Old Testament, no? Na ito po ay hindi inimbento ni Jesus, hindi po ito inimbento ng mga alagad, no? Ito po ay nasusulat na sa sabihin natin, sa kasaysayan ng mga Israelita. Ituloy natin. The New Testament builds upon this concept of covenant, yung sinabi natin kanina, also shows its fulfillment and transformation in Christ. Anong ibig sabihin nito? While the Mosaic covenant was based on the law, the New Covenant is based on grace and faith in Jesus Christ. Ulitin ko po. Ang ugnayan ng tao sabihin natin, ang ugnayan ng mga Israelita kay Yahweh ay sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kautusan. Kung sila ay magpapatuloy na sumunod. Diba? Sa atin naman, sa bagong tipan, sa New Covenant, sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi lang yon dahil sa ginawa ni Jesus. Ang tawag dito ay biyaya. Hindi tayo nararapat pero tayo ay pinatawad. Tayo ay nakaranas ng awa. Ganun po ang kahulugan ng New Covenant, ng bagong tipan para sa iyo at saka para sa akin. No? Palakpak naman kay Jesus yan. Palakpak kay Jesus. However, the structure and idea of covenant relationship originates. So, meron siyang sinimulan, meron tayong sabihin natin kailangang munang intindihin bago natin maintindihan ang New Covenant. No? Kaya mahalaga po yung ginagawa natin, mga kapatid, mga kamanggagawa. Habang nag-aaral tayo ng Exodus, nakikita natin yung tipanan ng Diyos sa tao. Na nabibigyan tayo nito ng paghahanda para maunawaan ang mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi ng mga alagad ng Apostol Pablo at ang iba pang mga manunulat sa New Testament. At sinabi rin dito ni Jesus, si Jesus ay, ang tawag mo rito, yung kahalagahan ng bagong tipan. Si Jesus mismo ay nagsalita. Of course, hindi lang ito sa Luke 22, kung hindi yung ginagamit din natin sa Matthew 25 yata yon, na may kinalaman sa Lord's table, no? At this cup is the new covenant in my blood. This statement directly echoes the covenant making the events in Exodus, no? Where blood was used to seal the covenant. Sasabihin natin, pagsiselyo or pag-ratify ng kasunduan, no? Ay hindi po ito original sa Exodus. Kahit po sa Genesis, nandoon na po. Yung si Jacob, nung gumawa siya ng altar, paghahandog kay Yahweh, ay nagkatay siya ng hayop, no? At meron dugo. Nung si Abraham at saka si Isaac ay nagtungo sa bundok ng Moriah para magandog kay Yahweh, nagtanong si Isaac, di ba? Nakahanda na po, tatay, nakahanda na po ang mga gamit
na para po sa paghandog. Nasaan po yung tupa? Yun yung tanong niya. No? So dito makikita natin that the covenant, the new covenant is sealed sa pamamagitan ng dugo. This statement directly echoes the covenant making. Ayun, nabasa na po pala natin yan. Exodus 24 verse 8. Pag-usapan din natin yung tabernacle. Para mas madali pong intindihin, ang tabernakulo po ay malaking tolda. No? Malaking tent. Na kung saan yung po yung tent, tabi, the tent of meeting, kung saan nagharap si Moses at si Yahweh o kaya naman si Aaron na pinakaunang saserdose, the chief priest o kaya punong pare, kung mas itindihin natin mula sa salitang pare. Exodus also introduces the tabernacle, the dwelling place of God among His people. Bago tayo magpatuloy, huwag natin kakalimutan doon sa Exodus chapter 3, nagkaharap si Moses at si Yahweh sa pamamagitan nung nasusunog na mababang punong kahoy. At ang sabi doon ng Panginoong Yahweh, tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil ang lupa na kinatatayuan mo ay banal, di ba? Sacred space. Sa case na ito, yung tabernacle ay kumakatawan ng presensya ni Yahweh. As noted in your lesson material, the tabernacle represents the place of God's presence and Israel's proper worship. No? Yun yung lugar na pinili. At nung kapanahunan naman ni Solomon, siguro balik tayo kay David. Sa kapanahunan ni David, si David ay nagpatayo ng palasyo at nung nakatira siya sa palasyo, nakita niya yung tabernakulo ng Panginoon. Yung tolda na tinutukoy na to. At sinabi ni David sa kanyang sarili, patatayuan na ako ay naninirahan sa isang tahanan ng palasyo. Ngunit ang tahanan ng Diyos is doon sa tolda na ito. Kaya nga ang naging pangarap ni Haring David na tinupad ng kanyang anak na si Solomon ay patayuan ng malaking bahay ang Diyos. Ang ginawa po si Solomon, yung tabernakulo po ay nasa loob ng templo. Okay? Yung tabernakulo, pinatayuan niya ng templo na gawa sa konkreto, kaya po nasa loob ng templo yung tabernakulo ng Panginoon. So kumakatawad sa tabernakulo. Sa Hebreo, makikita rin sa Book of Hebrews, makikita rin natin yung ilang sa mga pagpapaliwanag tungkol sa presensya ng Diyos. Diba po? This concept is crucial for understanding the New Testament revelation of God's presence. Hindi rin natin malilimutan yung sinabi ni Jesus doon sa babaeng Samaritana, no? Ano po ba 'yon? Nung nagkatagpo sila, sabi ng yung tungkol sa tubig, tapos na yung tungkol sa tubig, sinabi ni babaeng Samaritana, kayong mga Hudyo, sumasamba kayo sa templo sa Jerusalem. Kami ay dito sa bundok na ito sumasamba. No? Tapos sumagot si Jesus, no? Darating ang panahon na ang hinahanap ng Diyos na tunay na sumasamba ay sumasamba sa Kanya ng Espiritu at katotohanan. Tinutukoy dito ay ang pagsamba, of course, related siya sa New Covenant, no? Na tinutukoy dito na kung saan naroon ang mananampalataya, pwedeng manalangin ang mananampalataya. It becomes the place of the presence of God. No? Bagamat syempre, napakahalaga sa atin. Kami nga dito sa yung gawain dito sa Tansa, Community Christian Ministries, every Thursday meron kaming prayer meetings. So, ayun din, no, na pwede naman kaming manalangin sa bahay. No? Pero pupunta pa talaga kami para magtipon tuwing Webes, in addition doon sa regular na pagsamba paglinggo. No? Yung presensya po ng Diyos. At yung pagtitipon na magkakasama, inutos din naman yung Panginoon yan, di ba? Sa Hebrews din sinabi,
na wag nating pababayaan ang pagtitipon. Yung pagsamba, sama-samang pagsamba at pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagpapaliwanag nito. At kung kayo ay may mga training, no, yung kasama dito yung mga training, no, yung mga training na to ay may kaugnayan, no, para po sa yung utos din ng Panginoon na gawing alagad ng lahat ng mga bansa. So, yung presensya ng Diyos, na makikita natin, ang presensya ng Diyos ay para sa pagsamba, sa panalangin, pakikinig ng kanyang salita, at ganoon din na tayo rin maipayag natin, no, sa harapan ng Diyos yung ating salubin. Parang yung example ni Hana na naging nanay ni Propeta Samuel. At si Propeta Samuel ang nagpahid ng langis kay David, no? Nagtungo si Hana sa tahanan ng Diyos noon, siguro may at may lugar hindi specific, no? Si pari na Eli ang siyang tumanggap kay Hana. At si Hana, sabi nga po doon, ay nananalangin ng taimtim at hindi niya binibigkas ang kanyang panalangin. So ganun po tayo. Ang tabernakulo ng Panginoon at para sa atin, yung local churches natin, yung building ay nagiging lugar po ng pagtitipon. Di ba po? Lugar ng pagtitipon. At ano pa? In the New Testament, this theme reaches fulfillment in Jesus Christ. John 1:14 says, the Word became flesh and dwelt among us. Yung pong verb na dwelt, ang literal na sabihin natin, yung gamit nito sa Greek, ay it tabernacle, no? Si Yahweh or yung salita ay nanahan kasama ng tao. He tabernacled, no? He tabernacled among people. Sa atin, the ultimate dwelling of God. Kaya tama rin ang sinabi ng Apostol Pablo na ang katawan ng mananampalataya ang naging templo ng Diyos, no? Ang templo ng Panginoon. Ayon sa mga taga-Korinto yung sa usapan na 'yon. So, makita natin, mga kapatid, mga kamanggagawa, mahalaga po ang buhay natin, no? Dahil ang buhay natin ay tahanan ng Panginoon. Na of course, ang pinasisimula nito ng pagpapaliwanag ay ang tabernakulo o yung tolda ng tipanan ng Diyos, di ba po? Kita natin. At the word became flesh and dwelt among us. Yun po. Para po karagdagan na kahulugan sa salitang dwelt, no? Karagdagan nito, tungkol po sa tabernacle at saka sa presensya ng Diyos, the sacrificial system associated with the tabernacle is fulfilled in Christ once for all sacrifice. Ayon sa aklat ng Hebreo, si Jesus bilang ating punong pare ay pumasok hindi doon sa physical na tolda or yung physical na templo doon sa Jerusalem, kung hindi doon sa langit. Kasi yung tolda, representation of God's presence at nasamba ang presensya ng Diyos. Of course, God is everywhere, pero with regards to yung honor, yung karangalan, yung nararapat na kinaroroonan ng ating Panginoon ay sa langit. At si Jesus po yung pumasok, at interesting, kasi si Jesus yung pumasok, pero siya rin yung handog. Siya yung naghandog, inihandog niya yung kanyang sarili. Sarili niyang dugo. At kaya nga dito, yung sinabing eliminating the need for repeated offerings. Kasi nung kapanahunan ni Moses ni Aaron, naghandog ang mga tao ng alay na hayop. At kinakatay ito. Yung dugo ay winiwisik sa pintuan ng tolda. No? Ng kahulugan nito para sa atin ay disinfectant, no? Yung kasalanan ng taong ito ay nililinis, napipurify. Pero si Jesus, ano po 'yon? Yung dugo ni Jesus. Yung dugo ni Jesus kanyang inalay
bilang isang malinis na handog. Kaya po, may kinalaman din sa New Covenant. Hindi na po kailangang maghandog pa ng paulit-ulit ang tao ng mga handog na hayop para patayin. Ang ganda nga ng sinabi ng Apostol Pablo rin sa Romans 12. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang doktrina, yung doctrinal section ng Romans mula chapter 1 hanggang chapter 11, sinabi ni Apostol Pablo, ang atin daw ang paghahandog ay paghahandog ng buhay, no? Our spiritual act of worship is yung therefore our sacrifice daw is yung buhay na handog, living sacrifice. Hindi patay. Hindi kailangan na paduguin yung tao, hindi ganoon. At buti na lang hindi. Buti na lang hindi. Meron tayong usapan last meeting yung tungkol nga po sa typology, no? Yung type, at dito po maliwanag na si Moses kahit sa mga ang tawag mo dito, kahit sa mga New Testament writers na si Kristo ay isang paglalarawan ni Moises. Yan. Moses, the central human figure in Exodus, is another important connection to the New Testament. He serves as a mediator. Ano po ba ang mediator? Namamagitan. Yung meron nag-aaway, di ba? At yung namamagitan, ito yung tumitigil ng away nila ng dalawa. Siya rin ay lawgiver, tagapagbigay ng utos. Bagamat ang paliwanag ni Jesus, ano daw dapat nating gawin? Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin, actually mahaba yun ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa. Tapos ang pangalawa ay ibigin ang ating kapwa ng kagaya ng ating sarili, no? Sabi ng ating Panginoong Hesus, doon nakabatay ang lahat ng utos na ang kautosan ni Moises, no? Kung gaganapin daw natin yung dalawang 'yon. It rolls that ano pa ba? At deliverer. Si Moises ay niligtas niya ang bayan ng Israel mula sa pangalipin ng Ehipsyo. Si Jesus Christ din ang ating tagapagligtas. Nagpatawad sa atin, itinama ang ating ugnayan sa Diyos Ama. Moses delivers Israel from physical slavery, while Jesus delivers humanity from spiritual slavery. Moses mediates the covenant between God and Israel, while Jesus is the mediator of the new covenant between God and humanity. Ito tayo po ay naging recipient, benefactors ng ginawa ni Jesus. Siya bilang namagitan sa kapakanan natin para tayo ay iharap sa Diyos ng pinatawad at walang kapintasan. At Moses gives the law, but Jesus fulfills and perfectly interprets it. Matthew 5:17 yata yon kung hindi ako kakamali. Na sabi ni Jesus, naparito ako hindi para hadlangan o wasakin ang kautusan. Narito ako para tuparin ito. No? Si Jesus po ang tumupad, no, perfectly na ang kautusan ni Moses. Obedient, faithful to until the end. Makita natin hanggang hanggang dulo, hanggang doon sa krus. No, hanggang kamatayan ay hindi niya sinuway ang Diyos Ama. Kaya po si Apostol Pablo sa Galatians, ipinaliwanag yung dalawang Adam, di ba? Yung Adam na sumuway at si Jesus bilang the second Adam na tumupad dito. Pagwawakas po, ang Exodus is not merely an ancient story of Israel's past. It is a theological blueprint for the gospel. Para po mas maintindihan po natin. Sana po hindi lang po natin nabasa ang Exodus. Basahin po natin ulit. No, iniisip po natin dito kung paano tayo sa ginawa ni Jesus Christ, no, ay nililigtas din, kung paano niligtas ng Diyos
ang Israel. The New Testament writers consistently draw from Exodus to explain the meaning of Christ's life, death, and resurrection. Without the Exodus, much of the richness and depth of the New Testament message would be lost. Yun po, mga kapatid, mga kamanggagawa, ang pag-aaral po ng aklat ng Exodus. So, tayo po ay pagpalain. Opo. So, meron po kayong mga salamat, Ate Cecil. Si Pastor Ryan pala. Salamat, Pastor Ryan. To. Kung meron po kayong mga tanong, mga paglilinaw, ito po yung oras natin. Salamat din po, Ate Cecil. Yon. Maging po si Kuya Opo. Ayun. Ano na lang, pa-rename na lang para hindi po kayo si Kuya Opo. Anyway, ayun po, ayun. Maging kay Ate Banji, salamat din po, Opo. Palain po tayo ng salita ng Panginoon. May paglilinaw po ba o malinaw po ba o of course 40 chapters, napakahaba po ng Book of Exodus, no? At nakakapagod po itong ituro. Salamat Pas Jerry sa feedback. No? Focus na tayo Doctor, magandang gabi po, Doc. Opo, magandang gabi po, Pastor Ryan. Sige po. May question lang po ako or for clarification. Yung 'di ba po yung tinaas ni Moses yung pole tapos may ahas and then 'di ba yung time na yun 'di ba gumaling po yung mga yung mga taga-Israelite? Tama Yes po po. ba? Sa numbers Dahil, po diba, 'yon, sa numbers. sa numbers pala. Okay. Opo. Pero related pa rin naman yung question kasi it's still in the wilderness eh. Baka meron kayong tanong doon, Pastor Ryan. So it is related rin ba siya sa yung sa typology na pwedeng related po ba yan? Opo. Teka lang, bibilisan ko lang. May sinabi si Jesus eh, when I be lifted up, no, I will draw all men to. Bibilisan ko lang when I Salamat po, Doc. Lifted up. Yes po, John 12:32. Yung sinabi po, yung merong sabihin natin, paglalarawan doon sa bronze snake, no? Sa bronze snake, ang problem nga po doon is may kinalaman pa rin sa pagkakasala, may disobedience o katigasan ng ulo, no? Nagpadala ang Diyos ng mga ahas. At sila ay tinuklaw ng ahas. At pagkatapos nga naman doon ay humingi sila ng tulong kay Moses. So naging katugunan nga po, sabi ng Diyos kay Moses, gumawa po siya ng bronze snake. At yung bronze snake na yon, yun ay itinataas para po makita ng marami. No? Kasi kung napakaraming taong nakagat, mahirap naman pipila pa sila isa-isa. So ginawa na lang itinaas yon ni Moises. At yun din po yung naging looking forward sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, John 12:32. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. At kailan po nangyari yung lifted up? Si Jesus Christ ay pinako sa krus. No? Sa isang mataas na lugar na nakikita ng maraming tao. So, maganda po yung question mo po. May kinalaman po siya. Patuloy pa rin sa parallelism ng sinasabi natin Exodus event. Kaya po natin sinasama ang kina-qualify yung Book of Numbers, no? Exodus event para po dun sa kaligtasan iyon. Salamat po, Pastor Ryan. Baka po meron pang ibang Salamat po, Pastor. Salamat po, Doc. Ayan, ang bronze serpent, kung interesado po kayo dun sa tanong ng Pastor Ryan, nasa Numbers 21 po yan, 6 hanggang verse 9. Sige po, salamat. Meron pa po? Ayan, sabi ng Ate May, Sir, bago, hindi, okay. Mamaya na mo, sasagutin ko rin yung tanong ng Ate Banji, no? Tungkol sa reflection. Assignment, paano magkaugnay ang pangalan sa IMYM? Okay.
Ah, ang tanong, titingnan po natin yung tanong ni Moses. Ang tanong ni Moses doon, ano po ang ipapakilala ko sa inyo? Yes po, Ate Banji, per book na pag-aaralan natin, no? Wag naman po yung yung 39 books ng Old Testament. Yun lang po ang pag-aaralan natin. So last meeting, Genesis, gawa po ng book, na, pasensya na kung medyo patalon-talon yung sagot ko, no? Yung reflection paper sa Genesis, ipasa nyo po sa email na sabi ko nga po, no, isiriaco at sum.edu. No po. So, ibig sabihin, meron din po kayong reflection paper sa Book of Genesis. At saan passage? Kahit anong passage po. Kahit isang verse lang na gusto nyong bigyan ng pansin. Tapos doon po kayo mag-build ng inyong reflection. No? So, balikan ko po yung tanong na Ate May. Ang tanong po dito ni Moises, ano ang ipapakilala ko sa inyo? Paano, anong pangalan ang sasabihin ko sa kanila para makilala nila kayo? Kung papansinin po natin, yung sinabi ko kanina, yung 10 salot, ang Egypt, ang dami nilang Diyos-Diyosan. Diba? Ang dami nilang Diyos-Diyosan. Iba-ibang pangalan ng mga Diyos-Diyosan ang mga Egyptians. Kaya mahalaga para kay Moses na doon sa tanong na pag nagtanong sila, anong pangalan ang sasabihin ko? Very intriguing or very, sabihin natin, sa una, no? Magtataka ka rin na bakit ganun ipinakilala ni Yahweh ang kanyang sarili, no? Ang sagot niya kay Moses, I am who I am. Yun na po mismo yung pangalan. So yun po yung sagot ko sa question ni Ate May. Yun po yung pangalan. Parang bang I am who I am. Ako ay kung sino ako at makikilala nyo ako batay sa mga ginagawa ko at sinasabi ko, no? So God is yung sabi natin the speech deed event. Kung ano yung sinabi niya, ano yung sinabi ni Yahweh, anong ginawa ni Yahweh, doon napapakilala kung sino si Yahweh. So yung I am, kagaya nga po, hiramin ko lang po yung example kanina, no? Medyo bibilisan ko lang po. Yung sinabi sa Exodus 33:19, di ba po? Basahin ko po. I will be gracious to whom I will be gracious and will show mercy on whom I will show mercy. So, itong paraan ng pananalita nito ni Panginoong Yahweh ay binibigyan niya ng kahulugan or sabihin natin ng paunang pagpapaliwanag siguro kasi mas angkop ito sa salitang pagpapaliwanag, no? I am who I am nga eh. So no. And then talon po tayo mabilis do sa Gospel of John. Sige yung susunod po natin yung clarification ni Pastor Jerry, no? Yung sa Gospel of John kasi sinabi ni chinecheck ko po 'yon, no? Pwede ko naman pong ipakita sa inyo yung yung aking PowerPoint presentation sa New Testament, sa Gospel of John. Bibilisan ko lang po. Patungkol po doon sa 7 IMs, no? Sinabi dito ni Jesus, 7 IMs, yung Greek niya I am who I am, yung ego I me, no? So, sa mga nagbabasa ng Greek, nakalagay po diyan, yung ego I me, yan din po yung I am who I am. Pero dito sabi, I am the bread of life. Sa case na to, sabi niya, sino man ang nagugutom ay hindi na comes to me will never go hungry. At sino man yung nauuhaw, hindi na mauuhaw pa. Tapos sinabi niya, I am the light of the world, no? Sino ang lumalakad sa akin, hindi na mamumuhay sa kadiliman. Sinabi niya rin, ako ang pintuan, no? Yung pintuan dito, yung tungkol po sa mga pag-aalaga ng tupa. No, yung pinapatuloy sila para saan sila ay nababantayan. Diba? Tapos I am the good shepherd, John chapter 10. No? So pinapaliwanag, teka lang. Buti na lang hindi sa akin. No, pinapaliwanag niya na yung sa awit 23, ako 'yun. Si Jesus ang mabuting pastol. Tapos sa 5, sa John 11, I am the resurrection and the life.
I am the way, the truth, and life sa John 14:6 yan, kabisado ng marami. At saka yung I am the true vine, John 15:1-5. So, ayokong masyadong mag-dwell dito kasi sabi ko nga tayo, Old Testament survey tayo, Old Testament introduction and survey. Para po, mas karagdagan na maintindihan po natin na pag sinabi po ng Panginoong Yahweh na I am who I am, no, meron po siyang meron siyang nire-reveal, ipinapayag na ginagawa sa pamamagitan ng himala o kaya mga sinasabi. No? Salamat po. Sundan po natin yung sinabi ni Pastor Jerry. Sabi niya, Pastor, about sa 2 pieces ng tablets of stone, ibig sabihin po ba, kaya dalawang tablet, ibig sabihin yung isang copy para sa tao, yung pangalawa copy ni Lord? Yes po. Ang idea po doon, para po tandaan natin, ang sabihin natin, yung word na covenant, kailangan mailagay siya in an illustration. Di ba po? Kaya nga po meron dalawang kopya. Kopya ng Yahweh, kopya ng tao, ng mga Israelita, na dadalhin ni Moses sa kanila. So yung covenant, pinapakita po, so illustrative po, illustrative. It is to show, no? Sa atin, ang tawag natin doon resibo. Kung naalala natin doon sa panahon ng digmaan tuloy, ng himagsikan, 'di ba? Sinabi ni Andres Bonifacio ng mga katipunero, punitin ng sedula, 'di ba? So ibig sabihin noon ay at pinuputol nila ang kanilang layunin at pananagutan sa sa bansang Espanyol. So ganoon po 'yon. So, yes po, Pastor Jerry. Meron din tanong si Pastor Ryan, sabi niya, Pas Edwin, Tabernacle ng Moses po at lahat po ng parts po sa Tabernacle ay pointing to Jesus Christ. Prophecy and typology po. Tama po ba? Yes, yes po. At, syempre, anong proof ko nito yung sa Hebrews? Bibilisan ko lang, no? Yung Tabernacle. Ayan, sa Hebrews 9, 1-10, describes the Old Covenant Tabernacle as an earthly sanctuary. No, the holy place at saka most holy place. Si Jesus po ang pumasok po doon sa kabanal-banalan. No? Siya lang po ang mayroong karapatan bilang punong pare natin. No? At hindi lang po 'yon, siya ay punong pare na walang kapintasan. So correct po. At again, Hebrews 8:5 at saka Hebrews 9:1-10. So hindi po natin 'to iniimbento, no? Kailangan po meron tayong maliwanag na batayan. At doon sa Hebreo, hindi nga lang yung tabernacle, kung hindi yung pong tabernacle, kung hindi yung si Jesus bilang pinakapunong pare, no? At daragdagan ko po yung sinabi ni Pastor Ryan. Noong time po na ni Jeremiah. Noong time ni Jeremiah, teka lang, ano ba yun? Yung sa kapanahonan po ng sabihin natin, paglusob ng mga Babylonians, na yung pagwasak ng templo, which is isa yun sa mga sabihin natin, consequences, at yung pag-aalipin, yung pagdadalang bihag ng mga Israelita, no? Yung pagkawasak ng templo ng Israel, nandun yung malaking tanong ng mga Israelita. Ngayon, nawasak na yung of course, yung tabernakulo ay nandun sa templo. So kasama po ito sa nawasak. Sabi nila, paano pa tayo makakapagsamba nito? Paano pa tayo makakapagsamba? Sa aklat po ng Ezekiel, nandun po yung katugunan. Ezekiel 48 verse 35. Ang pagpapakilala ni Adonai, ni Yahweh, Jehovah Shammah, na ibig sabihin, the Lord is there. No? The Lord is there. At saan yung there? Yung there ba nandoon lang sa loob ng templo? No? Hindi po, kung hindi tinutukoy po dito yung bayan niya. Ang Diyos ay nasa kanyang bayan. So may pagkakapareho doon sa understanding natin that the Lord Jesus is with us, no? The Lord Jesus is with us. So nandun yung at ano ang naging response ng mga Hudyo nung sila po ay
dinalang bihag sa malalayang lugar, doon po sila ay nagtayo ng mga sinagoga, no? Sinagoga. Yung mga synagogue, dahil nga po in the absence of the temple, nandun yung basic question, gusto kong sumamba. Gusto kong meron ako mga kasamang sasamba. Kaya nga po merong synagogue. Merong synagogue. At very important ang role of the synagogue sa time ni Apostol Pablo. Of course, kay Jesus din. Si Jesus nagpupunta siya sa mga synagogue para ma-meet din yung mga Hudyo na may nalalaman sa kautusan. Yes, Pastor Andrew, sige po, pakinggan po natin si Pastor Andrew. Sige po. Pastor Andrew, pwede niyo pong unmute po para marinig ka po na lahat. Pastor Andrew? Well, of course, I hope maganda po yun. Sige, Hello po. test mic po. Test mic, sige po. Sa Genesis chapter 14, nung nasa lubong po ni Abraham si Melchizedek, he gave a tenth or tithe, nag-tithe po siya from his warloot. Ang tithing ho, sinasabi ng marami ay Moses Law. Carry on, sige po. Law. Yes, Opo. yes, continue. Through Moses covenantal of Moses covenant. But then po, wala pa si Moses, malayo pa po si Moses, and yet Abraham already practiced tithing. Correct po, correct po. Ang question ko po, Pastor, alam naman po natin na biblical standard of giving is tithe. So, still, though we are in the new covenant na, applicable pa rin po ba ang tithes in respect with Moses law? Sige, good. Or old covenant? Sige. Sasagutin ko po yan sa ganitong... Apa. Though outside of Moses, si Abraham po, nag-tithes naman kay Melchizedek. Yun lang po, Doc. Yes, okay. At open po ako for a follow-up kasi malamang may follow-up question kayo dyan. Ang katugunan ko po muna, hindi po binding ang tithing sa mga believers ni Jesus. Hindi po binding. Pero, pinapakita dito ni Moses or sa aspeto ng tithing kung paano ang Diyos ay nagpapala. Okay? Kung paano ang Diyos ay nagpapala. I'm not trying to say na pag hindi ka nag-tithes, hindi ka pagpapalain ng Diyos. No, I did not say that. Kung hindi, sa concept po, what do we do when we tithe? Kasi anong tawag mo dito? Maging careful tayo na nakapokus tayo masyado sa pera. What do I mean? Kasi pag nakapokus tayo masyado sa pera, ang iniisip natin, nawalan tayo. No? Pero when you look at it, from the perspective of tithing and giving from both the Mosaic Law and the New Testament Law, okay both the Mosaic Law and the New Testament Law, when we give to the Lord, we are worshiping Him. We are honoring Him. We are honoring Him. Bakit natin ino-honor ang Diyos? No? Because we know that that God has been faithful to us. It's not because of our faithfulness. It is because of God's faithfulness to us na napakabait ng Diyos. Or to extend it further, we believe we worship a generous God. Amen po. No? Amen. Bahala kayo kung ang tingin nyo sa Diyos, madamot siya. Pero ako, I believe that God has been generous to our family, to the Siriaco family. And so, not only, of course, Genesis 14, we could see here the principle. And what is the principle here? No? You honor God, you thank God, and God will take care of your needs. Kaya nga po, medyo, I have to be frank about this. Problematic sa akin yung mga Kristiyano na sinasabi
na dahil tayo ay nasa New Covenant na, hindi na tayo kailangan magbigay ng tithes. Bakit kamo? Kasi ang dating sa akin, there's some truth to that. Okay, there's some truth to that. However, pero parang ang dating sa akin, no? Gumagawa ka ngayon ng excuse, no? I hope sana mali ako, no? Pero parang ganun yung dating. You're making an excuse para hindi mo maibigay ang tithes mo. And for me, medyo ano yun, tawag mo dito. If you go back again to the principle, let's face it, even si Apostol Pablo, he encourages cheerful giving nga, di ba? He encourages cheerful giving. So that is my way of responding doon sa inquiry ng Pastor Andrew. Pero kung meron kayong or pwede kayong mag-react doon sa sinabi ko po, Pastor Andrew. Sa akin naman, Pastor, ay practice tithes. May mga tao kasi, o mga Christians talaga na kine-question nila, we are already in the New Covenant, so hindi na tayo under Mosaic Law. But then, ang rebuttal ko lang po is, was Abraham under Mosaic Law? And yet, he practiced tithes. Wala pang tithes noon ng Mosaic. So, it predated Moses. Yung Moses Law. So what I'm saying, Pastor, yeah, I amen to what you've said. Giving is worshiping, giving is honoring, at okay po ako doon, 100% ano po ako doon, Pastor. Thank you for your To explanation. push it further, yung sinabi yung nagbigay ng 2 kusing, hindi po 10% yun. 100% yung ibinigay niya. Kaya nga namang problema ako sa Kristiyanong madamot eh. Hello po. Forgive me for the term, pero ganun nga, namomroblema ako sa mga Kristiyanong madamot kasi ano ba ang pinag-uugatan ng pagiging madamot? Kayo na po sumagot noon. Sige, salamat Pastor Ryan sa response nyo. No? I think pagdating natin sa pag-aaral ng Deuteronomy, maybe that would be still part of our. Pero kung ito po ay pressing question sagutin na po natin ngayon. Meron pa po ba? Ayun, sabi. Pero inis lang po 'yun, hindi mahal pa rin ni Jesus yung mga kahit yung mga madadamot, mahal ni Jesus. No, Nanay Banji, Ate Banji. No, to pa rin. Yun nga lang again, di ba? Yun yung the secret of being blessed is giving. So, yun? At ano ba yun? Ang dakilang halimbawa, babalik tayo kay Jesus. Si Jesus ay binigay ang kanyang sarili para sa atin. Okay, mukhang tapos na tayo.